Hello, magandang gabi po. Magandang gabi. Ah, may balita ko sa lahat ng mga DDS at anti-DDS. Sa mga DDS anti-DDS, maaring good news, maaring bad news. Ganon din sa anti-DDS, maaring good news, maaring bad news. Pero bago magsimula, lagi kong sinasabi, ang karapatan ay ipinaglalaban ng mga api. Ito po ay hindi binibigay ng mga mang-aapi. Kaya dito ay ating pasimulan itong episode ng ating pagsasa sa pagkuha natin, paglalabas ng ating mga saloobin kung ano mangyayari. Si Eladios Socorro Jr. Ngayon po, ladies and gentlemen, husgahan na po si Duterte. Inanunsyo na po kanina, inanunsyo ng International Criminal Court Appeals Court Judges, nag-anunsyo na sila na sa April 22. Ano bang araw na yun? Merkulis na araw. Ay babasahan na si Digong Duterte ng sentensya. At ang sentensya ay maaaring magpalabas kay Duterte o di kaya magpatuloy siya sa pagtakbo ng trial ng kaso. Inanunsyo po kanina ng International Criminal Court na ibabasahin nila sa April 22 ang kanilang desisyon sa issue na kung may jurisdiction ba o wala ang International Criminal Court. So, magandang gabi, Mon Samson, Manila Bulletin. Ay, Simon, kumusta Mon? Okay, so ito po ang aking pruweba na nag-anunsyo na ang International Criminal Court. Ito po yung order ng International Criminal Court. Yan, nakita na ninyo? Yan. Sinasabi, ang mga judges niya, si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, si Judge Tumuco Akane, ito po yung kasalukuyang presidente ng ICC. Tapos si Judge Solome Balungir Busa, si Judge Gutsa Lord Kipanedse, Lord Judge Erdine Balsurin Damdin. So sinasabi dito sa baba, the Appeals Chamber of the International Criminal Court. In the appeal of Mr. Rodrigo Roa Duterte against the decision of the pre-trial Chamber 1 entitled Decision on the Defense Challenge to the Jurisdiction of the Court of 23 October 2025. Pursuant to Article 83, Paragraph 4 of the Statute and Rule 158, Paragraph 2 of the Rules of Procedure and Evidence, issues the following. Scheduling order. Judgment in the above appeal will be delivered in open court on Wednesday, April 22, 2026 at 11 o'clock in the morning of the Hague time. So that is about alas 7 or tingnan natin anong oras ba. What time is it? What time is it in the Philippines? If it is 11 a.m. in The Hague. Alas 6 siguro. Yeah, alas 5 ng hapon sa Pilipinas.
So, sa April 22, alas 5 ng hapon, mag-live tayo, mag-watch kayo, magla-live po ako. At babasahin na ng Appeals Chamber ang desisyon nito sa kaso ni Digong Duterte patungkol sa tanong kung may jurisdiction o may kapangyarihan pa ba ang ICC o wala sa kaso ni Digong Duterte at sa kaso ng lahat ng nasa Pilipinas. So, ibig sabihin po, kung magsabi kung sa decision ng ICC Appeals Chamber ay may jurisdiction pa ito sa kaso ni Duterte, ibig sabihin may jurisdiction pa rin ito sa oras na sa kaso nila ni Bato de la Rosa, sa kaso ni Bongo, kung mayroon man siya ni Bongo, si Vicente Danao, si Oscar Albayalde, si Dante Giran, si Isidro Lapina, at si Vitaliano Aguirre. Yan ang mangyayari po kung matalo si Duterte. Pero kung manalo si Duterte, ibig sabihin po yun, papauwiin na siya. Papauwiin sa Pilipinas. So, dito na kaya, mabibigyan kaya ng katotohanan ang mga matagal nang dinadasal at iniiyak na mga DDS? Bring home Tatay Digong. Mabibigyan kayo. Mangyayari kaya yan? Well, ang aking opinion mamaya, ipapakita ko ang naglaban-laban ang mga isyu mamaya. Pero bago yan, akin po nang sariwain kayo. Bibigyan kayo ng masariwang mga tanawin kung ano nangyari sa panahon ng ano na yun. Sa panahon na nagkaroon ng tinatawag na confirmation hearing sa saan ba yun? Pre-confirmation hearing sa kaso laban kay Digong na ginawa noong February 23, 24, February 26, at February 27. Ito po. Sariwain ko muna kayo dito. Yan po yung mga judges na ang tawag sa mga judge na yan ay pre-trial chamber judges. So, yan ay nagduminig sa confirmation hearing noong petsang sinabi ko. Magandang gabi, Makatang Tambay. Amain. Tapos si Argo, Gihe, lalaya na. At sa totoo lang, ekspektasyon ko talaga na lalaya na si Digong Duterte. Danilo Thailand, Naimbang Karabim, Dr. Engineer, Dr. ni Engineer. Okay. Donato L. Irinco, watching from Karuhatan, Valenzuela. Mimi Authority, good evening po, Sir Toto, sabi na. Tantan Casino, good evening. Dr. Toto Kausing, watching from Padada, Davao del Sur. Mon Samson, okay Bon, mabuhay ka Mon. Manila Bulletin. Andrea Guico, Maya Pabingi, mga kabalen. Jonathan Bordamio, maayong gabi, kabayan, watching from Coronadal City. Maayong gabi sa mga kasimanwa ko sa Marbel, Coronadal. Maayong gabi man kay Gobernador Dato Pax Ali, pinakagwapo, pinakabata, pinakamagaling na gobernador ng Sultan Kudarat. The only present governor, a Muslim governor in the Christian province of Sultan Kudarat. Magandang gabi po. At congratulations pala, 98% passing ang pinagmamayabang ni Dato Pax Ali na Sultan Kudarat State University at napakaraming pumasa sa kanyang sa board exam para sa hindi ko alam kung anong kurso yun ha. Anyway, having said that, proceed na po tayo sa ating so nakikita naman ninyo, yan sila
ang mga ang mga members ng pre-trial chamber judge. At sariwain din natin yung mga sinabi naman ni Attorney Kaufman noong during the confirmation hearing. Ito po si Attorney Kaufman, magaling na abogado ni Digong Duterte, na ang sabi ni Trillanes, binabayaran do ito ni Digong Duterte ng 150 million kada buwan. Hindi naman totoo yun, kasi nungalingan lamang ni Trillanes yun. Kasi kung totoo man yan, edi ibig sabihin sa 10 buwan na pagsilbisyo ni Kaufman ay 1.5 billion na binayad ni Digong. Ang totoo po mga kaibigan, Kamsat, Robin Bingson, si Teodorico Papanis, survival din ang magiging DDS vlogger. Kalimutan natin kung ano-ano magpapadisbar sa iyo. Okay, wala namang padisbar sa akin, kundi iba naman. Walang hindi importante disbarment. Ang totoo niyan, 2 million pesos a month ang ibinabayad ng International Criminal Court bilang abogado kay Kaufman. Parang siya yung yung tinatawag na pro bono doon sa ICC. Ganun po yung ICC. Mahal magbayad ng abogado. Kaya nga, kung malapit-lapit na itong ICC, mag-apply na ako doon bilang abogado. Total, dinisbar naman ako sa Pilipinas. Subukan natin doon. Pero anyway, let us hear Kaufman. Bago natin ilabas, bago natin i-discuss. And then, exactly in the spirit of the waiver filed with this court, he looked at me solemnly and said, Mr. Kaufman, Nick, I have done my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job. But I can no longer help you. I no longer remember much at all. And I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me. He then concluded and pronounced as follows, I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison. And on that somber note, my team and I realized that there was no point in continuing. So we tried to humor him. We told him that next month he will be 81. And we reminded him of the many people who visit Duterte Street and Duterte Park, the renamed locality just outside the ICC detention center, as referred to by the many, many pilgrims who have visited The Hague to feel closeness to his presence, even if they cannot witness his actual person with their own eyes. We remind him of the mountain of cards and greetings and of the forest of flowers that he received both at the detention center and at the court's premises on his 80th birthday. So many cards, all of which were read by his family, that we had to provide 2 sacks to take them back to our office. So many bouquets of flowers that the prison had to bring a van to take them away. The flowers that reached the court premises were strategically placed around the building, and although so appealing and desirable and coveted by the staff, were avoided once the staff was told of their origin. So these flowers just rotted in the corridors until the smell forced them to be thrown away. We showed him some photographs of his family. We showed him photographs of his youngest daughter, Veronica, Kitty, who writes to him every day so often that the letters are piling up in his room. His face starts to light up. We showed him pictures of civic events in the Philippines with Sebastian Baste and Paulo Pulong present. He laughed and told us what he remembers of their days as young men in Davao. We showed him pictures of Inday Sara greeting the enthusiastic crowds of people in the Philippines. And then finally, his face beamed with pride. Your Honours, it is so easy to choose as a target for prosecution a politician because of the way he presents his policies. If Rodrigo Duterte is to be faulted for anything, it is for his inappropriate choice of language. But he murdered no one. Out of that huge database of evidence on which the prosecution relies, I repeat,
that there is absolutely nothing to directly link Rodrigo Duterte to the 78 deaths alleged. That is why they rely on a few selective and vociferous individuals in the Duterte administration, calling them co-perpetrators, just so it can artificially superimpose their fantasy common plan theory linking Rodrigo Duterte to the victims. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. I ask you, I beg you, not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. And with that, Your Honours, I conclude, and I wish to thank you for your patience, and to thank the parties and the participants, and most importantly, my team, Dov Jacobs, Avneet Nikisetti, Sandrine Docena, Davide Rancati, Alexandra Dezev Davi, Nicholas Russo, and Kaylin Chen, all of whom have worked throughout the last year for one cause alone, and that is to serve our client, Mr. Rodrigo Duterte, faithfully. Yan ha. So yan na siya ang closing argument. Remembering the closing argument. So kita niyo magaling na abogado si Kaufman. But then, ito na sa ngayon. Ngayong 22 Abril ay husgahan na si Digong Duterte. Husgahan siya alas 11 ng umaga sa oras ng bihig sa The Netherlands. Kung sa Pilipinas ay alas 5 ng hapon yon sa April 22. So abangan nyo ako at magla-live ako alas 5 ng hapon. Sabay-sabay tayo manonood. So Argo, Kaufman, galing-galing. Say, Nenen Kausing. Okay. Alex Barredo. Tapos Teodorico Papanes. Thank you po for believing in me. Kahit na nagkaibang opinion mo, well, I do have to assure yung mga kaibigan ko na nakilala nila ako noong una bilang abogado ni Percy Lapid. Hindi ko po inabandona si Percy Lapid. Ang kanyang sariwa sa akin na diwa ay aking ipinaglalaban ng tuloy-tuloy. At nagdadarasal ako, sabahan niyo ako sa aking dasal na sana mahuli na si Bantag. Wala pong ibang pumatay sa kanya, si Bantag lamang po kung ang ebidensya na hawak namin ang pagbabasihan. Hindi po si Digong Duterte nagpapatay sa kanya at imposible na si Digong Duterte sapagkat wala ng kapangyarihan si Duterte sa panahon na yung October 3, 2022. October 3, 2022, si Percy Lapid binaril. Nakausap ko mismo yung kanyang killer, si Joel. At si Joel ay inatake pa siya sa loob ng kulungan. Walang umaasikaso sa kanya, kundi tumawag ang misis niya sa akin at kinausap ko ang mga otoridad kasi na-atake, malapit naman, na-stroke na ata siya, buti nag-survive si Joel Escorial. Despite the fact, abogado kong Duterte, si Joel ay siyang bumaril, lagi kami nag-uusap at ang laki ng paghanga niya sa akin. Kaya yan ang masasabi ko, sa loob ng kulungan ay may dangal. Ito naman si Digong Duterte, sa loob ng kulungan, siya ay nagkaroon din ng matinding dangal. Akalain mo, nakaraan lamang na birthday niya, pang 81 years old siya. Napakatindi ng pagsalubong sa kanya, napakatindi ng birthday party in the whole world. Matindi yung tinatawag na Duterte Park dyan sa harap ng Sibiningen Prison kung saan siya nakakulong, ay matindi ang rally. Mahigit 3,000 mga Pilipinong OFW
na nanggaling sa iba't ibang parte o bahagi ng mundo. Lagi. Karamihan sa kanila ay nanggaling sa Europa. Espanya, Austria, nasa Belgium, galing sa Norway, galing sa Switzerland, sa Sweden, so galing sa England, galing sa France, galing sa Italy, galing sa Monaco, galing sa Liechtenstein. Ganun po ang mga Pilipino na sa Ireland din, Northern Ireland, saka Southern Ireland, United Kingdom. So ganun po siya katindi. Ngayon, magtatanong tayo, bakit kaya siya mahal ng mga kababayan nating OFW? Sa gitna ng katotohanan na maraming namatay nung siya naging presidente. Sabi ng mga makakaliwa at sinasabi na nasa human rights sila, umabot na sa 30,000 ang namatay nung panahon ng presidente si Digong Duterte. So maray na banggi, Britney Spears, tapos from Daet, Safa Amil, Truth Prevails. Okay, so Virgie Pequero, Cagayan de Oro, per 81 cake pinagsaluhan. Sa Cagayan de Oro, 81 cake ang pinagsaluhan para kay Digong Duterte. Sa Davao, napakarami din hiring, parang hindi mahulugan ng karayom. Napakarami nang nag-celebrate ng birthday ni Digong Duterte. Angel Jo Obag Japis, ito po, binabanggit ko po. Marami, alalahan natin, marami din kapwa nating Pilipino galit sa minamahal natin na presidente. Pero yung mga galit na yun, intindihin lamang natin na sila po ay nasa bakod ng mga biktima. At hindi lang biktima, nasa bakod din ng mga anti-Duterte na walang ibang agenda sa buhay kundi tanggalin si Sara Duterte sa 2028 election sa pamamagitan ng impeachment, na kahit na tumitindi na yung krisis sa Iran, impeachment pa rin ang pinag-uusapan. So anyway, nais kong banggitin ano ba ang chance nito na manaig si Digong Duterte. Ito na po yung moment of truth. Pagkakataon na ng katotohanan. The moment of truth will come and it will be passed upon on us all. Even, not only on all Filipinos, but on all people in the world who believe in Duterte. Actually, alam ko, maraming mga tagahaga si Duterte, hindi lang mga Pilipino. Kaya dito natin malalaman kung talagang may gumagalaw ba ang Diyos. Nagdadasal ang mga tagahanga ni Duterte. Nagdadasal din ang mga biktima, mga kamag-anak ng biktima sa mga namatay sa panahon ni Duterte. Lagi nilang pinupukol sa dinami-dami ng mga namatay daw ay 30,000. Maniwala ba kayo? Ngayon kung maniwala kayo, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang isang stadium na kung saan si Alex Iyala ang naglalaro ng tennis. At punong-puno ang stadium. Dalhin ko kayo doon sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. Punong-puno ang stadium ng halos 30,000 yan o mahigit. Ganong karami pinatay ni Digong Duterte. Maniwala ba kayo? Pumatay ba talaga si Digong Duterte? Ang sagot ko dyan, sa confirmation hearing, napakaklaro po. Wala pong binigay na ebidensya ang mga grupo ng prosecutor. Yon, mga kaibigan, mga kasama ni Joel Butuyan yan. Kasama ni Gabriel Andres. Kasama ni Attorney Cristina Conti. Yan po, nakita mo, wala silang ipinresentang ebidensya na magpapatunay na si Duterte mismo ang nag-utos ng patayan, ng lahat ng patayan. Sa tingin mo ba, maniniwala ang kahit sino mang tao
na yung 30,000 na yan ay ipinapatay ni Digong yan isa-isa? Yan ang unang tanong dyan. Well, napatunayan natin sa nakaraang mga confirmation hearing ay wala silang naibigay na direktamente na mga ebidensya na nagsasabi na nakita mismo nila na si Digong mismo nag-utos. O di kaya, tumawag si Digong sa isang pulis, kaharap ng pulis ang papatayin. Tapos sasabihin niya, patayin mo na. Wala pong ganong ebidensya. Tapos, na-discover pa na yung mga ginagamit nilang mga video na ebidensya na kung saan ay nagsalita at ipinalabas sa mga mainstream media na nagsasalita si Digong na kill, kill, kill. Pero ang katotohanan ay tinanggal nila ang dulo na bahagi ng mga video na yun. Ganon po kalupit, ganon kakasinungaling ang media sa Pilipinas. Kaya tinira ni Attorney Kaufman ang mainstream media sa Pilipinas. Sabi, Philippine media, I don't need to talk to you. Ganon po kasimple. Bakit? Yung dulo kasi ng video na nagsasalita si Duterte, sinasabi niya, there will be a hell to pay for you if you will kill without justification. Yan po ang sabi niya sa mga pulis niya sa panahon na yun. Kahit mismo yung Memorandum 01 2016 ay nagpapakita may utos na huwag kayong pumatay kung hindi nalalagay sa balag ng alanganin ang inyong buhay. Yan pong utos na klaro. Tapos gusto palabasin ng umaakusa kay Duterte na itong memorandum na ito pinagpasimula sa tinatawag na Oplan Double Barrel. Wala rin pala. Hanggang ngayon, wala silang pinakita. Tapos sasabihin nila kay Kian de los Santos. Alam mo anong meron kay Kian de los Santos? Because of the Brady versus Maryland Doctrine, yan po yung kaso na desisyon ng United States Supreme Court na nagsasabi na ang prosecutor, kahit anuman, ang prosecutor ay may obligasyon na magpakita ng tinatawag na ebidensya na kung saan ang ebidensya ay nakakatulong sa akusado. Si Mr. Brady po ay sinintensyahan siya ng jury sa Amerika. Umapila siya sa United States Supreme Court o SCUTUS, Supreme Court of the United States, ang tawag ng SCUTUS. At inabsuelto siya ng Supreme Court. Ang rason ng Supreme Court, maraming ebidensya palang iba roon na hindi pinresenta sa harap ng jury. Kaya hindi nakita ng jury ang mga ebidensya na yon at nagdeklara ang jury na guilty si Mr. Brady. Pero nang dumating sa Supreme Court o SCUTUS, Supreme Court of the United States of America, ay pinawalang sala. Ganon din po kay Kian de los Santos. Titingnan mo kung ano ang meron kay Kian de los Santos. Siya po ay pinatay ng 3 pulis. Ang 3 pulis na yun, what a coincidence. Yung naging bodyguard ko rin na pulis, kaklase niya, kaklasmate niya yung 3 pulis na na-involve kay Kian de los Santos. Well, nasa Muntinlupa na po sila ngayon, sentensyado. Kinausap pa itong 3 pulis, kinausap pa ng investigador ng International Criminal Court na binigyan ni Trillanes ng $2 milyong. Dito na natin makikita kung ano ang epekto ng $2 milyong na binigay sa International Criminal Court investigators. Ngayon, sabi daw na nagtatanong si Trillanes, paano mangyari yun? Bawal naman magdala sa aeroplano ng 2 milyon. Ang sagot ko dyan, totoo po na may pagbabawal sa lahat ng pasahero na magbitbit ng cash na 2 milyon piso o sobra sa $10,000. Ganun lamang po ayon sa batas. Kaya may natutunan kayo sa akin, kung kayo bubiyahe sa labas ng bansa, $10,000 lang po ang dali nyo. Kung peso ang laman ng pera nyo, 10,000 piso. Kaya para ang taktika nyo, makadala kayo ng mas maraming pera,
ay ipalit nyo muna sa dolyares para magiging $10,000, which is equivalent to 10 times 10, that is 100. Tapos times 6, 600,000 pesos yan. Ganun na, tip ko sa inyo yan. Pero, kung pumunta lamang kayo sa Southeast Asia, lalo na sa Vietnam kung saan ako pumunta, doon sa Ho Chi Minh City, napakaganda ng Ho Chi Minh City. Mas maganda pa sa Metro Manila. Well, bumibili ako doon sa lahat ng tindahan sa Ho Chi Minh City. Pupunta ako sa kanilang mga 7-Eleven nila. Hindi naman 7-Eleven. Mayroon 7-Eleven doon. Mayroon mga store dito ng iba. Lahat ang dami. May restaurant, lahat-lahat. Basta may dala ka lang GCash. Tanggap ang pagbayad si GCash. Sisingilin ka sa pera ng Vietnam. Pero GCash. Tapos kung gusto mo para hindi ka maluluko ng mga manluluko sa kalsada, kung gusto mong sumakay ng taxi, kung gusto mong sumakay ng motorcycle, basta may dala kang app na Grab dito galing sa Pilipinas, gamitin mo lang yun doon. Ganun po kagaling. Anyway, kinikwento ko lamang yan habang nakikwento ko patungkol kay Digong Duterte. So with that, ladies and gentlemen, yung kaso ni Kian de los Santos ay nagpapatunay lamang na may katarungan, hindi natutulog ang sistema ng katarungan sa Pilipinas. Bakit? Kasi kung natutulog, di dapat hindi na sentensya ng 3 pulis. Di ba? Ganun lang po kasimple. Kaya nga, walang kwenta yung mga patutsada ni Attorney Jesus Palces, falsos in unos, falsos in omnibus. Nasabi niya, happy birthday, Tatay Digong. Buti ka pa, naging 81 years old. Si Kian de los Santos hanggang 17 na lang. Grabe. Grabe ang patutsada ni Jesus Palces. Isa sa mga produkto ng University of the Philippines College of Law. Ang University of the Philippines ay tayong mga taxpayer ang nagbibigay ng tuition sa mga estudyante dyan at ang nagbabayad sa lahat ng professor dyan. Tapos ganun lang ang gagawin nyo sa Pilipino. Punyeta ka Jesus Palces. Ganon din si Dino de Leon. Ganon ni Sir Che Guevara. Ay, kinukonsensya ko kayo. Mga punyeta kayo kasi kayo may obligasyon bilang mga abogado na gumraduate sa pera ng Pilipinas ay dapat may obligasyon kayo na magiging pangunahing tao na makipaglaban para sa katarungan ng buong mamamayan. Pero anong ginagawa nyo? Kinakampihan nyo pa yung magnanakaw sa Malacanang ng male-maleta. Matindi talaga kayo. At Che Guevara, kakampihan nyo pa si BBM. Halata na nagnanakaw ng mga male-maleta. Sino pang isang mababanggit yan? May sino man taga UP. Si Antonio Carpio, UP graduate yan. Napakawalang kwenta. Akalain mo sabihin niya na bawal na yung kaso na sinampa ni Attorney Torion at grupo niya, si Attorney Delgra at saka si Attorney Vic Rodriguez para sa paglabanan para i-withdraw, para barilin ng Supreme Court ang impeachment laban kay Sara. Sabihin niya na walang standing. Sinunod niya kung sinabi ng isa pang UP graduate na UP Law na si Terry Redon. Binabayaran natin yan ang kanilang pag-aaral. Tapos ganun lang silang kaklase ng mga abogado. Napakawalang kwenta. Sasabihin niya na walang standing. Nakalimutan ba ninyo? Ex-Justice Antonio Carpio na sa decision po ng Duterte versus House of Representatives, yung sa unang impeachment, tahasang sinabi ng Supreme Court na nakaupo doon na sa panulat ni Justice Marvic Leonin na may legal standing sila ni Attorney Torion sapagkat sila ay nagbabayad ng buwis. Sa iniinom pa lamang na kape ng mga congressmen na naghihiring doon sa impeachment ay galing sa buwis ng bayan. Kaya may pakialam
ang lahat na nagbabayad ng buwis. Sa pagkakain ninyo ng mga espesyal na merienda habang kayo naghiring at mga pagkain, sabihin natin na parang handaan na kasi maramihan. Sa paggagamit ninyo ng mikropono, paggagamit ninyo ng kwarto, paggagamit ninyo ng kuryente at ilaw, iyan po ay binabayaran ng buwis ng Pilipinas. Kaya may pakialam ang kahit sinong nagbabayad ng buwis na habulin kung anong klaseng pagpapatakbo ninyo ng impeachment. Lalo na kung ang pagpatakbo ng impeachment ay labag sa batas at inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. At ang pag-abuso ng kapangyarihan ay walang ibang ibig sabihin kundi iyan ay paglalabag sa ating batas. At ang mga pera na ginamit ninyo sa paglalabag ng batas ay isang tinatag na malversation din. Ganun lamang po yun. So, kaya asar na asar ako talaga sa mga UP lawyers na ganun-ganun eh. May obligasyon kasi kayo. Hindi bali na yung mga abogado kagaya kay Beatrix Luistro. Kasi bakit? Si Lucaret Luistro ay gumraduate sa University of Batangas. So wala siyang utang sa Pilipinas. Pero kayo mga UP lawyers, may utang kayo. Kasama na dyan si Senior Ferdinand Marcos Sr. Tapos UP Law pa pala, produkto ng UP ang maglulugmok sa Pilipinas, ninanakawan ang Pilipinas. Wala ba kayong pakialam mga taga-UP rito nakikinig sa akin? Hindi na ba lalabas ang inyong pagiging patriotic? Ipaglaban nyo yung Pilipinas. Kasi sa gitna natin, ako gumraduate man ako sa PLM, pamantasan sa likod ng Manila City Hall. O, dyan ako gumraduate. Iskolar ako ng Manila, kaya nakatulong na ako sa mga Manila residents. Kasi naging abogado ako ng libre na maraming beses para sa mga Manila residents. Naibayad ko na sa pamamagitan ng serbisyo yung tuition na binayad ng Manila residents para sa akin. Kasi dapat kayo din ng mga UP Law graduates, ganun din. Mas marami ang obligasyon nyo. Ako, Manila City lang obligasyon ko. But then, being the Filipino, my obligations is to the entire world wherever you can find any Filipino. Kaya dito, inaasahan ko po na naniniwala po ako. Naniniwala po ako sa batas. Ang batas po na ito ang magpapalaya sa ating bayan. Ang batas po na ito ang magpapalaya kay Digong Duterte. Ano pong batas yan? Number one, kinikwento kanina na walang ebidensya na direktamente na nagsasabi na si Digong nag-uutos sa lahat ng mga patayan na nangyayari sa Pilipinas. Simple as that. So, ibig sabihin, kahit tumuloy man ang kasong ito, I have nothing to worry about because I do believe that I have that firm conviction without fear of contradiction that Digong Duterte will always prevail in that case. In this case, I am so objective enough but too respectful to the voice to the contrary that Digong Duterte will be decreed, will be given on April 22, 2026, that thing called freedom. He is a brave heart. So bakit? Ito po ang aking sinasandalan kung bakit mananalo siya. Number one, yung 5 judge dyan, yung 5 judge na magdidesisyon ay isa po riyan ang nagdesisyon noong July 2023 na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ito po yung pangalan ng judge na yan. Ito po. Si Judge Gotcha Lordki Panedsi. Yan. I-highlight ko. Judge Gotcha Lordki Panedsi. 5 po ang judge dyan sa appeals chamber. Ngayon, ano kaya ang magiging judgment? Ano kaya ang magiging decision ng appeals chamber? Ngayong alam naman natin na noong July 2023, si Judge Gotcha Lordki Panedsi ay isa sa 2 judges na nagdesisyon na wala ng jurisdiction
ang ICC sa Pilipinas. At kung wala na siyang jurisdiction sa Pilipinas, edi wala na rin pong jurisdiction kay Digong Duterte. Ano po ang dahilan ni Judge Gotcha Lord Kepanitsi? At sino bang judge na kasama niya doon sa panahon na yon, noong July 2023? Ang kasama niya po na judge ay si Judge Perin D. Britsambaut. Nagretiro na kasi si Perin D. Britsambaut. Kaya pinalitan siya. Ang pumalit sa kanya, si Judge Erde Balsorin Damdin. So, yan. Nakikita ninyo. Ano maging litrato? So, ibig sabihin, at least may isang judge. Sigurado ako na may isang judge. Sa 5 judges na yan, may isang judge na mag-decision na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At ang rason, nakasaad po sa artikulo 12, talata 2, o di kaya article 12, paragraph 2, na nagsasabi na pwedeng magkaroon ng investigasyon sa akusado kung ang bayan kung saan siya ay mamamayan ay kasapi pa ng International Criminal Court. Bakit ganun? Kasi po, alam ng mga abogado na nakikinig sa akin ngayon, alam ng mga judges na nakikinig sa akin ngayon, alam ng mga piskal na nakikinig sa akin. Piskal AJ, pakinggan mo to. The basic principle in international law is this. Any jurisdiction over any state can only be acquired if there is that consent given by the state involved. So kung walang binigay na consent ang state, hindi ka pwede na dadalhin mo sa kaso ang estadong yan. Gagaya rin po yan sa kaso ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration na nagpapatupad ng batas na tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea, na kung saan inakusahan ng Pilipinas ang China. Ang China ay hindi nagbigay ng consent. Kaya hanggang ngayon ang China ay hindi nito kinikilala yung desisyon na yan ng Permanent Court of Arbitration. Kaya dito, hindi na nagbigay ng consent ang Pilipinas noong May 24, 2021, nung nagsampa ng kaso ang Office of the Prosecutor. Bakit? Kasi hindi na member ang Pilipinas at walang binigay na consent ng Pilipinas. Kailan pala nawala ang pagiging member ng Pilipinas mula sa ICC? Naging final po na hindi na tayo kasapi noong March 17, 2019. Kasi nag-withdraw tayo noong March 16, 2018. So, ayon sa Article 1 to 7 ng Rome Statute o ng batas na sinusunod sa ICC, maaring umalis ang kahit sino ang bansa na kasapi ng ICC pero sa kondisyon na 1 taon muna magiging epektibo ang pag-alis. So kung nagsampa noong March 16, matatapos siya, ang last day niya is March 16 din, the next year. So if it was filed in 2018, then the finality of the period of withdrawal ends on March 16, 2019. At saka March 17, 2019, hindi na po tayo member. At kung hindi na tayo member, ay wala nang basihan para tanggapin pa ng ICC Pretrial Chamber Judge ang pagsampa ng kaso o pag-request ng authority to investigate na ginawa ng ICC Office of the Prosecutor noong May 24, 2021. At mali din naman ang Pretrial Chamber sa pagbibigay ng authority to investigate noong September 15, 2021. Siguro nagugulat na lang kayo bakit kabisado ko pa pati mga pets. That is how expert I am now in international law sa pagdating sa Rome Statute. So, anong kondisyon? So, sinasabi ko kanina sa Article 12, Paragraph 2, Article 13, Paragraph C, ay hindi pwede na sasampahan ng kaso ang kahit sinong mamamayan
ng isang bansa kung ang bansa ay hindi nakasapi ng ICC. So that doesn't matter kung ang mga crimes na ikakaso ay nasa jurisdiction pa ng International Criminal Court sapagkat tayo, ang Pilipinas, ay kasapi pa ng ICC nung nangyari yun. That happened from the time that the Philippines became a member of the International Criminal Court or Rome Statute on November 1, 2011. So from November 1, 2011 up to the date of March 16, 2019, yun lang po ang pwede na mga krimen na magagamit na ikakaso laban sa sinumang tao na citizen ng Pilipinas. But then, iba yung may jurisdiction ka sa kaso. Iba naman ang jurisdiction kung kakasuhan ka na. Kagaya rin yan, para maintindihan ninyo, kagaya rin yan po sa libel. Sa Manila, sa Pilipinas, kapag nag-cyber libel ka, may sinirang puri ka, pagdating ng isang taon, hindi ka na pwede kasuhan. That's according to Causing Doctrine. Yan na doktrina na ipinanalo ko sa Supreme Court. At dahil sa doktrina ko na Causing Doctrine, na ilalabas na ang mga tao na kinasuhan lampas sa isang taon. At ang tatanggap ng tinatawag na gantimpala dyan sa ngayon ay si Reza Maria Reza ng Rappler. Kasama din ang kanyang kasama na si Fernando Santos Jr. Dahil lampas sa isang taon bago sinampa ang kasong libelo laban sa kanila. At pinakaunang tao, may isa pang tao na nakabinipisyo sa trabaho ng inyong lingkod na si Toto Causing, Tirador. Noong 2008, noong ako ay legal counsel ng legal advisor ng National Press Club, sa panahon na ang presidente ay si Roy Mabasa, kapatid ni Percy Lapid, ay nagsampa ako ng petition sa Supreme Court at hiningi ko na sana ang lahat ng tao na masintensyahan ay hiwag kulong ang ipapataw, kundi multa na lamang. At nanaig ako, lahat ng 15 justices ng Supreme Court ay bumuto pabor sa akin. Kaya dahil doon, yung unang taong nakapagbinipisyo dyan, nasintensyahan sa libelo sa paglalibel kay Annabel Rama ay si Christy Fermin. So hindi siya pinakulong. Number 2 na tao na nakapagbinipisyo sa ginawa kong yan, mga first causing work o causing doctrine ay si Erwin Tolpo. Sentensyado si Erwin Tolpo, pati kasamahan niya sa rimate sa paglalait at pagninirang puri laban kay Attorney Carlos Dingso ng Pangasinan. Kinasuhan sila. Natalo sila ni Tolpo. Pero hindi na kinulong si Erwin Tolpo sapagkat nandyan po ang Circular 08-2008 na ipinaglaban ni dating Attorney Causing. So hindi man lang nagpasalamat sa akin si Erwin Tolpo. So anyway, ang sunod na nagbinipisyo niyan ay si Rafi Tolpo. Kita mo? That's the work of my passion and love for press freedom. Love for freedom of expression. Love for freedom of speech. And love for peaceably to assemble, to hold rally. Kaya hindi po pwede gawan ng batas na yung pagrarally ay hulin mo. Kaya nakikita nyo, mga pulis hindi nang huli sa rally. Kasi kasapi po siya, kasama siya sa tinatag na 3/4 rule. Article 3, Section 4. Diba? 3/4 rule. 3/4 water ang earth. 3/4 water ang katawan ng tao. Kaya talagang may magic and 3/4 rule. But going back to Duterte, kung pagbabasihan ang principle na nagsasabi walang tinatawag na jurisdiction sa bansa kung ayaw ng bansa. Kung hindi na tayo member, ibig sabihin hindi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At kung walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, hindi rin siya magkaroon ng jurisdiction
sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Ganon lang po yan kasi. So, but then, may contention sila. Natutuwa lamang ako na isa sa 5 judge na nandiyan ngayon, isa dyan si Judge Gutsa Lord Kipanidsi, ay sigurado ako na magdidesisyon yan pabor kay Duterte. Ang tanong na lang, sa natitirang 4 ay saan kaya sila papanig? Ang argumento naman ng kabilang grupo, sa grupo ng mga prosecutor kay Mami Minjay Nyang, na prosecutor, deputy prosecutor, at kasama si assistant prosecutor na si Attorney Julian Nichols, ay may jurisdiction pa daw ang ICC sapagkat kahit na sabihin na wala, hindi na member ang Pilipinas sa panahon nung nag-apply noong May 24, 2021 ng kaso, ay meron pa rin daw tinatawag na residual jurisdiction doon sa nakapaloob sa Article 127 ng International Criminal Court, Rome Statute. Ano bang nasasabi diyan sa Article 127? Na sinasabi diyan kahit sinong bansa ay pwedeng umalis sa ICC o Rome Statute basta sa 4 na kondisyon. Unang kondisyon ay kailangan mag-take effect ang withdrawal in 1 year. Number 2, kailangan na babayaran muna ng Pilipinas ang lahat ng utang nito sa membership fee at sa iba pang contribution na ibibigay sa korte. Number 3, kailangan kung may kasunduan man or kooperasyon na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC nung panahon na kasapit pang Pilipinas sa ICC, ay magpapatuloy yun kahit hindi na member ng Pilipinas. Number 4 at the last, kapag may anumang bagay na kinonsidera ng korte bago magiging final ang withdrawal, ay magpapatuloy ang bagay na yan. Tanong, yung bagay ba na yan, kasama ba dyan ang jurisdiction? Sagot ni Toto Tirador, hindi, hindi, hindi. Unang rason ko, bakit? Ang rason ko simple lang. Criminal law says that the power to try and decide any case can never be assumed or can never be presumed. Any such power that deprives any person that liberty must be given by a law explicitly. Tanong, ang Article 127 ba ay batas? Yes, batas ang Article 127 ng Rome Statute. Pero ang tanong naman, ang sa loob nyo na sinasabi, if there is any matter under consideration by the court, capital C, then it is still to continue. But the problem is, the question is, will that matter be considered as vesting jurisdiction in the ICC? Sagot, hindi po. Bakit? Ano ba yung matter na yan? Ang matter na yan po ay preliminary examination lamang na kung saan ay para ka lang isang pulis na nag-imbestiga sa isang krimen na naghagilap pa ng mga testigo, naghagilap pa ng mga ebidensya at hindi mo pa na isasampa sa office of the prosecutor kasi kulang-kulang ka pa ng testigo at ebidensya. That was the thing that happened when the office of the prosecutor applied for it. Umabot na, nalampas na yung in-apply nila February 8, 2018. Naglampas na yung March 16, 2019, hindi pa rin sila nakakita ng ebidensya. Tsaka pa lang sila nag-apply noong May 24, 2021. So how many years na? From March 17, 2019. More than 2 years. Tapos nakapagsampa lamang sila ng motion para i-aresto si Duterte noong February 10, 2025. So ilang taon yun? More than 4 years, almost 5 years from the time na hindi nakasapi ang Pilipinas. So dahil wala namang batas na nagsasabi na ang preliminary examination na sinampa lampas na ang pagiging member ng Pilipinas, walang batas na nagsasabi na pwede pa rin
i-trial o lilitisin si Digong Duterte, then that is now a justification na hindi na pwedeng hawakan pa si Digong Duterte, and I predict that Digong Duterte on April 22 will be free! Kaya kakanta na lang tayo. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your heart. I feel so satisfied. I don't need you. I want to break free. God knows Duterte will be free. I'm falling in love. I'm falling in love for the first time, but this time I know it's for real. I'm falling in love. God knows Duterte will be free. Yeah. Magdasal kayo para makpalaya na si Digong Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat.